70 anyos na babae, patay matapos sumalpok ang kotse sa bahay sa Batan Aklan. STI College Kalibo at LGU Kalibo, pipili ng 20 estudyante na mabibigyan ng libreng tuition. 84,000 pesos na piyansa, sinagot ni Mayor Sucro para sa babae na nakulong sa cybercrime case. Driver, binasag ang sarili niyang motorsiklo matapos maharang sa LTO checkpoint sa South Cotabato. PCG Southern Tagalog, naka-full alert na dahil sa banta ng Bagyong Inday. DSWD, may nakaantabay ng relief supply sa buong bansa bilang paghahanda sa bagyo. Gobyerno, pinag-ahanda ni Pangulong Bongbong Marcos sa banta ng Super Typhoon Inday. Ilang bangko, nagpatupad na ng libreng InstaPay transfer. Magandang hapon, Provincia na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw July 9, 2026. Patay ang 70 anyos na babae matapos sumalpok ang sinasakyang kotse sa bahay sa Batan Aklan. Patay ang isang 70 anyos na babae habang 3 pang nasugatan matapos sumalpok ang isang kotse sa pader ng isang bahay sa barangay Lala, Batan Aklan nitong Hulyo 8. 4 ang sakay ng sasakyan na bumabiyahe mula sa Iloilo patungong Kalibo nang mangyari ang aksidente. Ayon sa Batan Municipal Police Station, nakatulog umano ang 53 anyos na driver habang nagmamaneho kaya nawalan ito ng kontrol sa manobela at tumiretso sa isang bahay. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo na matinding pinsala ang mga sakay ng sasakyan. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang 70 anyos na babaeng pasahero na nakaupo sa likurang bahagi ng kotse. Matapos bumangga sa bahay, umatras pa ang sasakyan bago muling napunta sa kalsada. Isinugod naman sa isang pribadong ospital sa Kalibo ang driver habang ang 2 pa nitong kasama, kabilang ang isang menor de edad, ay nagtamo rin ng mga pinsala at patuloy na nagpapagaling. Samantala, muling nagpapaalala ang mga kapulisan sa mga motorista na huwag ipagpatuloy ang biyahe kung inaantok o nakakaramdam ng pagod. Mas mabuting huminto at magpahinga muna upang maiwasan ang mga aksidente. Era G. Briones, Kalibo Cable News. STI College Kalibo at LGU Kalibo, pipili ng 20 na upcoming grade 11 student na mabibigyan ng libreng tuition. Madida sa balitang yan, si Jeron Rosales. Pipili ng 20 na grade 10 completers ang local government unit ng Kalibo at STI College Kalibo na mabibigyan ng free tuition. Ang nasabing programa ay sa ilalim ng Jury Star Scholar ng LGU Kalibo sa pakikipagtulungan ng STI College Kalibo, kung saan kasama sa maaaring makapag-apply sa programa ay ang mga upcoming grade 11 students para sa school year 2026-2027 na nagbula sa pribadong paaralan, pampublikong paaralan o mula sa alternative learning system. Maliban sa free tuition, mayroon ding free miscellaneous at school fees at free registration. Para sa mga nais mag-enroll, tumungo lamang sa STI College Kalibo at dalhin lamang ang endorsement letter na nagmula sa Office of the Barangay Affairs of LGU Kalibo, PSA copy o birth certificate, F138, SF9 o F137, F10. Paalala, ang enrollment ay bukas hanggang July 10, 2026. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Sinagot ni Kalibo Mayor Jury Sucro ang 84,000 pesos na piyansa para sa babae na nakulong sa cybercrime case. Thank you, good year. Thank you, good. Salamat din nga po, your pagmuling ko. Sa bukid nun, ano mata. I-clear lang ito na bukod ikaw. Oo, your. Thank you, good year. Umabot sa 84,000 pesos ang piyansang sinagot ni Kalibo Mayor Jury Sucro
upang makalaya ang isang babaeng nakulong matapos maisilbi ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kinilala ang babae na si Kayla na nauna nang humingi ng tulong matapos igiit na biktima lamang umano siya ng identity theft at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan sa panloloko. Matapos makarating sa alkalde ang kanyang panawagan, agad na nangako si Mayor Sucro na sasagutin ang kanyang piyansa upang makalaya ito at makabalik sa kanyang 3 anak. Personal na dinalaw ng alkalde ang babae sa Kalibo Municipal Police Station at ibinigay ang tulong. Naging emosyonal si Kayla habang nagpapasalamat sa alkalde matapos mabayaran ang kanyang piyansa. Mananatili namang dinidinig sa korte ang kasong kinakaharap ng babae sa kabila ng kanyang pansamantalang paglaya sa pamamagitan ng piyansa. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, dahil sa matinding pagkadismaya, isang driver sa South Cotabato binasag at sinira ang sariling motorsiklo matapos maharang ng mga otoridad sa LTO checkpoint. May detalye sa balitang yan, si Andy Narcer. Isang driver ang naging sentro ng atensyon sa barangay San Vicente, Banga, South Cotabato matapos niyang basagin ang sarili niyang motorsiklo sa harap ng mga tauhan ng Land Transportation Office Region 12 sa isang checkpoint nitong Hulyo 8. Ayon sa paunang ulat, pinara ang motorsiklo ng driver dahil sa ilang umano'y paglabag sa mga batas trapiko. Sa halip na sumunod, nagdilim umano ang kanyang paningin at gumamit ng malaking bato upang paulit-ulit na basagin ang tangke ng gasolina at iba pang bahagi ng kanyang motorsiklo. Sa viral na video na kumakalat online, maririnig ang driver na pasigaw na sinasabing hindi pa raw ganap na nababayaran ang kanyang motorsiklo at tinatanong kung kukunin pa nito ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa namang inilabas na opisyal na pahayag ang Land Transportation Office Region 12 ukol sa insidente, kabilang na ang mga tiyak na paglabag na ipinaparatang sa driver at kung may karagdagang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narcer, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Naka-full alert na ang PCG Southern Tagalog dahil sa banta ng Bagyong Inday. Naka-full alert na ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Southern Tagalog bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa rehiyon. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, nakaantabay na ang mga tauhan, sasakyan at iba pang kagamitan nito upang matiyak ang agarang pagresponde sakali magkaroon ng mga insidente dulot ng masamang panahon. Batay sa mga abiso ng Pag-asa, inaasahang magdadala ang bagyo ng malakas na pag-ulan na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Nakahanda na rin ng Coast Guard para sa search and rescue at iba pang disaster response operations kung kinakailangan. Samantala, muling pinayuhan ng Coast Guard ang publiko na manatiling alerto, subaybayan ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad at iwasan munang paglalayag lalo na ang mga maliliit na sasakyang pandagat habang umiiral ang masamang lagay ng panahon. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Department of Social Welfare and Development may nakaantabay ng relief supply sa buong bansa bilang paghahanda sa Bagyong Inday. May detalye sa balitang yan, si Diri Rosales. Bilang preparasyon ng Department of Social Welfare and Development, naka-high alert na ang Disaster Response Unit at tuloy-tuloy na ang monitoring upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng Bagyong Inday. Kaninang alas 4 ng madaling araw ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na Inday at sa pagpasok nito ay mas dumami pa ang mga lugar na isinailalim sa wind signal. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao ng Disaster Response Management Group ng
DSWD. Sinuri na ng mga opisyal ng DRMG ang kanilang strategic deployment ng relief resources para matiyak ang agarang tulong sa mga local government units sa tinatayang daraanan ng bagyo. Samantala, as of July 6 o'clock AM, mayroong nakatabay na 4.775 milyon na family food packs, mahigit 3 bilyon na halaga ng food packs, 364,283 na ready-to-eat boxes, at 271,446 na non-food items sa buong bansa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na maganda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Manidal sa balitang yan, si Liza Rosales. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersa ng pamahalaan para sa paghahanda sa Super Typhoon Inday. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tiyaking nakahanda ang kanilang mga contingency measures. May nakahanda ng nasa 4.7 milyong family food packs ang Department of Social Welfare and Development para sa mga maaapektuhang lugar, kabilang ang mahigit 217,000 sa Cagayan Valley at 23,000 sa Batanes. Nagdeklara na rin ng Code White Alert ang Department of Health at naka-standby ang Health Emergency Response Teams at Philippine Emergency Medical Assistance Teams. Samantala, nag-pre-position na rin ang Department of Public Works and Highways ng mga truck, backhoe, chainsaw at iba pang kagamitan sa Cagayan Valley. Nagsasagawa rin ng clearing operations ang MMDA at tiniyak na handa ang 73 pumping stations sa Metro Manila. Personal din umanong minomonitor ng Pangulo ang galaw ng bagyo at pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at tutukan ang mga weather updates. Si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Ilang bangko nagpatupad na ng libreng InstaPay transfer si Jelena Rosales. Nagpatupad na ng libreng InstaPay transfers ang ilang mga bangko. Kabilang na rito ang Bank of the Philippine Islands o BPI kung saan libre na ang transfer fees at RCBC gamit ang RCBC Pulse at Discartec app na kung saan nag-aalok din ang RCPZ Pulse ng 30 libreng InstaPay na paglilipat kada buwan na may minimum na halaga na 100 pesos bawat transfer. Maliban dito maging ang Union Bank ay libre na ang InstaPay transfer para sa mga transaksyong isinasagawa sa Union Bank online app habang libre na ang InstaPay at PesoNet Fund Transfer gamit ang Landbank Mobile Banking app at e-access para sa retail clients simula July 7. Samantala, ang Maya at GCash ay ibinaba ang InstaPay transfer fee sa 10 pesos mula 15 pesos. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Richie Briones at ito ang Kalibo Cable News.